Amen. Praise the Lord. So, nandito na ulit tayo sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 2, day 5. Amen. Sa mga kapatid, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Matthew 25:1. At that time, the kingdom of the heavens will be likened to 10 virgins who took their lamps and went forth to meet the bridegroom. So ito ay isang verse na nagpapakilala sa atin na ang Panginoon ay ang bridegroom. So siya yung kasintahang lalaki. At siyempre pag sinabi mong bridegroom, kasalan ito ng kasintahang lalaki. At ang kasintahang lalaki rito, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Sa kanyang pagbabalik, siya ay isang kasintahang lalaki. At dito binanggit yung mga virgins, 10 virgins. Pero 5 lang dito ang karapat-dapat na ikasal. Yun ay ang 5 matatalinong virgin na sa pagdaan ng mga kapanahunan, ay inihanda niya. Yung paghahanda ay sa pamamagitan ng pagbubuo. So yung 10 virgins, ito yung mga nabuo. 10 lahat, pero 5 lang yung nabuo. Kaya ang pagiging kasintahang babae, para sa kasintahang lalaki, ay nangangailangan ng pagbubuo sa panahon na ito. Naku, andito lahat tayo ngayon. Mga candidate upang mabuuan at maging kasintahang babae sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. In second verse, John 3:29, he who has the bride is the bridegroom, but a friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices with joy because of the bridegroom's voice. This joy of mine, therefore, is made full. Amen. Alam niyo kasi, itong kasalan na binabanggit natin, ito ay darating sa pagbalik ng Panginoon. Kaya sa aklat ng Revelation, binanggit yan yung kasalan ng kordero. Sino yung kordero? Ang Panginoong Jesus. Na sa kanyang pagbabalik, sa pagbabalik ng Panginoon, siya ay ikakasal. Kaya maraming mga tao, maski mga believer, hindi ganong pinapansin itong item na ito. Kung tutusin, halos lahat ng tao naniniwala sa second coming ng Panginoon. Magkakaroon talaga ng second coming, babalik talaga siya uli. Hindi mo mapipigilan yan. Yung first coming niya, siyempre natapos na yon. Siya ay umakyat sa sangkalangitan, nakita siya ng mga disipulo, at diyan nagkaroon ng declaration na siya ay babalik uli. Pero bagamat maraming tao na alam nilang babalik ang Panginoon, pero ano ba mangyayari sa kanyang pagbabalik? Marami. Marami. May gera pa dyan. Pero ang pinaka-highlights ng pagbabalik ng Panginoon ay ang kanyang kasalan. Pwede ko sabihin, yan ang kasalan. At sa bahagi ng Panginoon, yan din ang pinaka-excited na bagay, no, sa kanya. Yan ang kanyang kaluguran. Yan ay ang panahon na siya ay babalik at tatamuhin niya ang kanyang kasintahang babae. So yan yun. At dahil ito ay isang malaking item sa loob ng Biblia, tayo mga believer na magiging kasintahang babae para ikasal sa Panginoon, ay nilalarawan sa iba't ibang mga aspekto. Pero ang pinakamataas na paglalarawan dito ay ang maging kasintahang babae para sa kasintahang lalaki. Yan ang pinakamataas. Pero may mga panahon na maging sa mga talinhagang binanggit ng Panginoon, yung binanggit niya yung kasalan, yung mga overcomer
ay mga guests. Mga guests. Sabi niya, may kasalan at merong mga invited na mga guests. At yung mga guests dyan, sila yung magiging kasintahang babae. So merong ganyang parable sa Bible. Hindi niya direktang sinabi na tayo ay mga kasintahang babae, kundi tayo ay mga panauhin sa isang kasalan. At doon sa kasalan na yan, ang binibigyan diin dyan ay sino yung karapat-dapat na maging panauhin. Diba? So ang binabanggit dyan, naalala ko yung garment. Yung garment na pangkasal. At meron din mga panahon, katulad dito, pag pinansin nyo, yung bridegroom ay nasa aspect ng kaibigan. Okay. Yung bridegroom ay nasa aspect ng pagiging kaibigan. Not the bridegroom, sorry. Yung bride, yung kasintahang babae, ay nasa aspect siya ng pagiging kaibigan ng bridegroom. So, ganon. Kaibigan siya. Hindi sinabing kasintahan. Para bang yung English word na girlfriend. Kaibigan. Di ba? Pag sinabi mong girlfriend, ito ay kaibigan kong babae. So, may ganyang aspect din. At dito, meron din siyang, sa message yung nabasa ko, binanggit din yung bride chamber, abay. So yung abay, maging kasintahang babae. So iba-iba yung mga, yung mga bagay-bagay dito. Okay, so magbabasa na ako. So in Matthew 9:14, the disciples of John asked the Lord Jesus, "Why do we and the Pharisees fast much, but your disciples do not fast?" So, yun ang tanong. So, yung mga disipulo ni John, nagtanong, bakit yung mga disipulo mo ay hindi katulad namin ng mga disipulo ni John at katulad kami ng mga Pariseo? Nagpa-fasting kami. Yung mga disipulo mo hindi nagpa-fasting. So, yun yung question. So, kung maalala natin, mula sa mga question, nagkakaroon ng pagkakataon ng Panginoon na ihayag yung sarili niya. Di ba? Yung isang nakaraan, naihayag niya ang sarili niya bilang manggagamot. Yun yung senaryo na kung saan yung mga disipulo ng Panginoon ay minaliit ng mga Pariseo at pati ang Panginoon dahil nagkakainan sila na sinasabi niya ang Panginoon nakikihalubilo sa mga makasalanan. At mula dyan sa senaryong yan, naipakilala niya ang sarili niya bilang manggagamot. O dito naman, anong meron? Fasting naman. Bakit hindi nagpa-fasting yung mga disipulo mo? Hindi katulad namin. Kami mga disipulo ni Juan ay katulad din ng mga Pariseo. Nagpa-fasting. Kayo hindi. Pinagmalaki pa nila yan. At dito naman, nagkaroon ng pagkakataon ng Panginoon na ipakilala ang kanyang sarili bilang kasintahang lalaki. Amen. Amen. In his answer, the Lord revealed himself as the bridegroom. Matthew 25:1 is a further word which reveals that the Lord will come back as the bridegroom, as the pleasant and attractive person. Amen. So maganda ito sinabi dito. Bilang isang bridegroom, siya yung pleasant at attractive person. Bridegroom. ganyan sa atmosphere ng kasalan. Kasi ako nagkakasal ako, so madalas ako sa kasalan. Na ang binibigyan pansin sa kasalan na medyo nakatuon yung mga tao na gusto nilang makita ay yung bride at bridegroom. At sa panahon ng kasalan, yung bridegroom
ay ang pinaka-pleasant. Pinaka-pleasant. Siya ay pleasant and attractive. No? Kaya yung sa kasalan, madalas may mga ano sila mga dress code upang yung groom and bride, maging kakaiba ang kanilang kulay ng suot. Sila yung lumutang sa gitna ng kasalan. Sila yung maging attraction dyan. At syempre, yung bridegroom, nagpapagwapo siya. Maganda yung kanyang terno, at maganda yung kanyang tindig, at masigla siya. Kaya yun ang isang attraction. Nako, ang totoong bridegroom ay si Lord. Si Lord ang totoong bridegroom. Amen. Kailan ba siya pinakita as bridegroom? Yun yung time ng pagbaba niya para magkaroon ng pakikipaglaban doon sa Antichrist. So, yan yung sa aklat ng Revelation. Na kung saan siya ay nakasuot ng puti, nasa isang kabayong puti, at may sulat dyan. Meron siya isang, yung pinaka-description. Siya yung Lord of Lords, King of Kings. No? At ang kanya sandata sa panahon na yan ay ang salita. Naku, pagbaba niya, sumama din yung kanyang bride na mga nakagown, nakasuot pang kasal. Nagsibaba sila para sa labanan. Pero hindi sila nakasuot ng mga warrior, kundi nakasuot sila ng pangkasal. So maganda yan, basahin nyo yan. Amen. Okay, so ito yung term na sinasabi rito, na siya ang kasintahang lalaki na siyang pinaka-pleasant at attractive. Pleasant is magiliw, punong-puno ng pagiging magiliw. Kasi kasalan Kaya kailangan mukha siyang magiliw. Amen. Today's reading na ako. In dealing with the self-righteous Pharisees, the Lord indicated that He is the physician to heal the sick. In dealing with the fasting disciples of John, He revealed Himself as a bridegroom coming for the bride. Amen. So, dalawang aspect ng Panginoon, yung topic this week. Yung isa ay physician, para pagalingin ang mga may sakit. Amen. At yung isa naman, siya ay ang kasintahang lalaki para sa kasintahang babae upang tuusin itong mga disipulo ni John at mga Pariseo na nagpa-fasting. Pinakita niya ang kaibahan ng mga disipulo niya at disipulo ni John at kasama ang mga Pariseo. Malaking contrast. Yung disipulo ni John, kasama yung mga Pharisees, nagpa-fasting. Ano ibig sabihin ng fasting? Masaya ba yan? Hindi masaya mag-fasting. Pag nagpa-fasting ka, gutom ang aabutin mo dyan. Gutom at hindi ka makangiti, wala kang pagtatamasa. Nagpapakahirap ka na nagpa-fasting. Samantala, ang disipulo ng Panginoon ng panahon na yon ay katulad sa mga tao na nasa kasalan. May fasting ba sa kasalan? Wala. Walang fasting pagdating sa kasalan. Alam niyo kasi, katulad ng sinabi ko, ako lagi sa kasalan. Iba ang meeting ng kasalan, ang atmosphere, ang damdamin mo pag nasa kasalan ka. Iba. Ako nagkakasal, siyempre, bahagi ako nung kasalan. Dito wala namang officiating solemnizer. Pero bahagi ako kasi ako ang nagkakasal Kaya mataas ang spirit ako pag nagkakasal ako. At magiging mga guests, ang saya. Yung mga abay, ang saya. Yung bride and groom, pinakamasaya. Ganun yung atmosphere. Walang atmosphere ng fasting dyan. Kung nagpa-fast ka, huwag kang pumunta sa kasalan. Kasi
matutuksok ang kumain dyan. Kasi siyempre kasalan niya, may handaan yan. May love feast yan. Di ba? Merong piging sa kasalan. Kaya walang atmosphere dyan ng fasting. Ganon. Kaya ito ang pinakita ng Panginoon. Na ang kanyang mga disipulo, wala silang fasting kasi sila ay katulad ng bridegroom o bride ng bride na kasama yung bridegroom. So yan yung pinapakita dito. At katulad din sila ng mga abay sa kasal. Naku, yung mga abay, hindi ko naman sinasabing dapat yung mga kasal ay katulad ng kasalan ngayon. Pero babanggitin ko lang ito. Yung mga abay, hindi nagpa-fasting yan. Lalo sa mga kasalan ngayon, tumatalon pa yan, sumasayaw, nagsisigawan yan. Kaya yan ay pagsasalarawan, okay, na kapag kasama natin ang Panginoon bilang bridegroom, wala tayo sa atmosphere ng fasting. So yun ang pinapakita. Kasalan nga eh. Alam niyo kasi maraming meeting eh. Tayo sa recovery, marami tayong meeting. Oo, may Lord's Table meeting. Masaya din na meeting yan. Feasting din yan. At mayroong prayer meeting, gospel meeting, mga iba-iba. Pero may isang special na meeting, yung tinatawag na mga meeting sa funeral. Sa funeral. Iba ang atmosphere pag ang meeting ay sa purinarya. Minsan, maski na gusto kong magdala ng konting saya sa ganyang atmosphere, iba pa rin eh. Iba pa rin. Purinarya yan eh. Ibig sabihin, may atmosphere ng kapanglawan na merong isang taong nawala. Oo, pero sa kasal, malayo. Hindi yan funeral meeting. Kundi yan ay rejoicing meeting. Amen. Amen. John the Baptist had indicated to his disciples that Christ is the bridegroom. And in Matthew 9:15, the Lord Jesus reminded them of this. Amen. Si John the Baptist, actually, hindi ko alam yung mga disipulo niya rito. Bakit? Kasi hindi naman nila kasama ang Panginoon eh, kaya sila nagpa-fasting. Pero maging si John the Baptist, sinabihan naman niya yung kanyang mga disipulo. Sinabihan niya na sinabi niya that he who has the bride is the bridegroom. Oo. Ang kasintahang babae, okay, kaya siya naging kasintahang babae kasi meron siyang kasintahang lalaki. Paano ka tatawagin kasintahang babae kung wala ka namang kasintahan lalaki? So, ang ganda doon. So, kaya itong John 3:29 ay salitang binanggit ni John the Baptist sa kanyang mga disipulo. Ang linaw, sabi niya, he who has the bride is the bridegroom. Diba? So, siya ay nagsabi. At ito ay inulit ng Panginoon. Inulit ng Panginoon. Nung siya ay nagbiministeryo niya, na binanggit naman niya sa kanyang mga disipulo. Nung panahon ni John the Baptist, ang pagsasalita niya rito ay isang paglalarawan na kung saan ang Panginoong Jesus kasama niya ang kanyang mga disipulo bilang kanyang kasintahang babae at siya ang kasintahang lalaki. So binanggit na to ni John. At ito ay inulit naman ng Panginoon at binanggit naman niya sa kanyang mga disipulo. At kung saan pinakilala niya ang sarili niya bilang kasintahang lalaki. Amen. The Lord first healed his followers, then made them the sons of the bride chamber. Eventually, he will make them his bride. Thus, they should appreciate him not only as their physician for the recovery of life, but also as their bridegroom for a living enjoyment in his presence. Amen. So ano ang una? Pagpapagaling. Pagpapagaling. So, ibig sabihin, ang pinaka-purpose ng manggagamot ay upang ibunga ang kasintahang babae.
So, sino ba naman kasintahang lalaki magpapakasal sa isang kasintahang babae na punong-puno na sakit? Pagtingin mo pa lang iba, itsura niya. So, hindi gagawin ng Panginoon yan. Ang gusto niya ang kanyang kasintahang babae ay malusog, masigla, no? Transformado, napabago, napuspusan, natigmakan, merong maturity, no? At napabanal, handang-handa, nalinisan. No? At ibig sabihin, ginawa niya, no, itong kasintahang babae na handa para sa kanya bilang kasintahang lalaki. Kaya ang unang proseso ay ang Panginoon bilang manggagamot. So mga kapatid, kung wala ang Panginoon bilang manggagamot, hindi tayo maipe-prepare bilang kasintahang babae. Kasintahang lalaki, kasintahang babae. So yun. Kaya pagkatapos ng paggagamot at naibunga ang kasintahang babae, dadating ang kasalan. Dadating ang kasalan. Amen. Kaya sinasabi dito na of course ma-appreciate natin ang Panginoon bilang manggagamot na gumawa sa ating buhay para maihanda tayo. Pero sa panahon ng kasalan, hindi na masyado yun. Ma-appreciate natin ang Panginoon bilang kasintahang lalaki. Wala naman masyado na siya gagawin. Hindi katulad ng panahon na siya ang manggagamot. Marami siyang pagsasagawa na ginagawa para sa atin. Katulad ng isang doktor, busy-busy yan pag ginagamot yung mga pasyente. So ang Panginoon, ganyan din. Naku, hina ng espiritu mo. Papalakasin kita. Naku, wala kang pag-ibig sa akin. Lalalinan kita. Mahina ang pananampalataya mo. Kailangan mo ng buhay. Diba? Gawa ng gawa ang Panginoon sa panahon ng kanyang pagiging manggagamot. Pero pagdating niya bilang kasintahang lalaki, ano gagawin niya? Tatanggapin na lang niya tayo. Magkakaroon ng kasalan, declaration. At pagkatapos niyan, makakasama natin ang Panginoon tungo sa walang hanggan bilang asawang babae at siya ang asawang lalaki. At ang ating future, hinaharap, kinabukasan sa susunod na yugto ng ating buhay ay ang maging asawang babae ni Kristo. Magpasa walang hanggan. Pero bago yan, kasalan muna. So yan ang ating future. No, diyan tayo inihanda ng Panginoon. Yan ang kanyang great gift para sa atin. Ang tayo ay tamuhin niya, makaisa niya bilang kasintahang babae at maging asawang babae ng kordero. So, kung hindi yan, anong future mo? Saan ka pupunta? Anong kwenta? Sabagay, hindi naman talaga totoo. Anong kwenta ng isang mansyon kung totoo yan? Anong kwenta niyan? Ang kailangan natin, si Kristo mismo. At siya ang ating bahagi sa darating na walang hanggan. Kaya tama ito. Tama ang pananaw dito. Na una, sa kanyang pagbabalik, kasalan muna. At pagdating sa aklat ng Revelation, anong meron dyan? Ang asawang babae at ang asawang lalaki. At ano yan? Ano na yan? Yan ay ang pagbubuo ng bagong Jerusalem. Amen. Kaya yan ang ating walang hanggan. Yan ang ating forever. Ang makasamang Panginoon. No? Pero nakakasabik na bago yan, magkakaroon muna ng isang kasalan. Amen. The question raised by John's disciples seemed to be one of the doctrine. However,
The Lord did not answer with a doctrine, but with the revelation of himself as the bridegroom with the sons of the bride chamber. Amen. Kaya ang Panginoon, hindi niya sinagot yan. Bakit hindi kayo nagpa-fasting? Hindi niya sinagot na, kasi, wala gano'n. Kundi pinakita niya, sa tanong na yan, pinakita ng Panginoon na ang kanyang mga disipulo ay kasama siya, nagtatamasa sa kanya, napapasaya niya ang kanyang mga disipulo, at ito ay paglalarawan ng isang kasintahang lalaki kasama ang kanyang kasintahang babae. Yan yung panahon ng pagiging matamis na relasyon ng isa't isa. Saan ba kayo nakakita ng mga magkasintahan nagde-date para mag-fasting? Sabi ng boyfriend, halika, mag-date tayo, magpa-fasting tayo. Hindi magpa-fasting yung mga yan. Kung may pera yan, kakain yan, mag-i-enjoy yan. Lalo na, kaya yung mga lalaki, pag magde-date, merong ano yan, may budget yan. So, yun yung relasyon sa mundo ng magkasintahan. At ang Panginoon ay ganyan din sa kanyang muling pagbabalik. Walang fasting. At habang hindi pa siya bumabalik, nung unang pagmimit niya sa kanyang mga disipulo, naging matamis ang kanilang pagsasamahan at merong pagtatamasa sa isa't isa. Walang fasting, kaya walang record na ginagawa yan. Yan yung sagot sa tanong ni John. Amen. So the phrase, sons of the bride chamber, refers to the disciples of the Lord. So yung mga disipulo niya rito ay tinatawag na mga anak ng mga bride chamber. Mga abay to. Ibig sabihin, sila yung mga abay. Kasi sa kasalan mayroong abay eh. Yun yung sinasabi ko kanina, na mga kasamang nakikipagsaya sa panahon ng kasalan. At dito, maganda. Yung mga abay, magiging bride. Kasi pag abay ka, hindi pa kompleto yung joy mo. Sasabihin ng mga abay, lalo na yung mga single. Kakaingit ito. Pero dito, ang mga abay ay magiging bride. Amen. So, in the transitory period of the Lord's ministry on earth, his disciples were sons of the bride chamber. Those who are with the bridegroom in his chamber, gazing on him and enjoying his presence. Later, they would become the bride. So, mayroong portion dito na sila ay mga abay muna. Okay. Transitory yan. Ibig sabihin, magkakaroon ng paglilipat. Magkakaroon ng paglilipat. Nakalaunan, itong mga abay, sila ang bubuo bilang mga kasintahang babae ng Panginoon. Kaya, ganyan yung pinapakita sa atin. In contrast to the disciples of John and the Pharisees who were fasting, the Lord's disciples were full of joy. How could they fast when the bridegroom, the most important factor of their joy, was with them? Tama naman. Bakit kayo magpa-fasting? Kasama niyo ang Panginoon. Nag-i-enjoy kayo, nagtatamasa kayo. Ang saya. Nandiyan kayo sa atmospero ng pagiging kasintahan. At kalaunan, ang binigay na eksena rito, hindi lang pagiging magkasintahan, kundi kasalan. Paano kayo mag-i-enjoy, magpa-fasting sa ganyang klaseng atmosphere? Di ba? Katulad ng binanggit ko, yung mga magkasintahan, pag nagde-date yan, walang fasting yan. Walang fasting. Kundi masaya ang kanilang pagsasamahan. Amen. In Mark 2:19, the Lord referred to his disciples as sons of the bride chamber. For them to fast when the bridegroom was with them would be a shame to him. Diba? So, nung panahon na yan, kasama nila yung Panginoon, kapag sila ay nagmukmuk, nagpa-fasting, ito ay isang kahihiyan sa Panginoon.
Di ba? Ini-expect ng Panginoon na dapat magiging masaya kayo dahil nandito pa ako. Sama niyo ako. Physically, nakikita nila ang Panginoon. No? At minamahal nila ang Panginoon at alam din nila na minamahal sila ng Panginoon. Alam nila na ang Panginoon ay totoong nagmamahal at nagpapahalaga sa kanila. Kaya ang feeling nila parang secured na secured sila. Kaya walang atmosfero ng fasting dyan. Samantalang ang mga disipulo ni John, sinong kasama nila? Si John. Kasi disipulo sila ni John. At sino pa? Siguro nakaklose na rin nila yung mga Pharisees. Kasi nandyan sila sa atmosfero ng relihiyon, magkakasama sila. Naging isa na lang yung feather nila, yung kulay. Kaya nagkasama-sama sila, fasting tayo. Oo, fasting. Ang mga disipulo ni Lord, hindi sila nag-fasting. Hindi sila katulad natin. Tanungin natin. Ayan. So, pinakita ng Panginoon. Isa siyang kasintahang lalaki. At ang kanyang mga disipulo ay ang kanyang kasintahang babae. At nandun sila sa isang atmosfero ng kagalakan at pagtatamasa. Kaya walang fasting dito. Amen. Amen. Suppose you are the best man at a wedding. While the wedding is taking place, you, the bridegroom's best man, are fasting. That would be an insult to the bridegroom. No bridegroom wants to see his best man fasting during his wedding. Hindi lang best man na binanggit dito. Totoo naman yon. Sa kasalan kasi, meron yung best man. At siya yung pinakaalalay nung bridegroom. Best man siya eh. At kaya nga, kadalasan ang kinukuha nila mga best man, ay yung napaka-close sa'yo. Alam mo, nung binata ka pa, meron ka isang kaibigan na talaga napaka-body-body nyo, close kayo. No, isang araw, yung mga usapang sanlibutan, pare, ikaw ang best man ko. At sa panahon na yan, yung best man, ang saya din niya. Kasi friend niya yung kinasal eh. Friend niya. At siya yung best man, siya yung nagre-represent sa kanyang kaibigan. Magpa-fasting ba siya? Hindi niya gagawin yan. Yan ay isang kahihiyan kapag siya ay nag-fasting sa panahon na yan. Diba? Kaya, gano'n din tayo. Sa panahon na ito, tayo ang mga totoong disipulo ng Panginoon. Tayo ang kanyang mga best man ngayon. At kasama natin siya sa espiritu bilang kasintahang lalaki. Kaya ang ating panahon ng pagtatamasa sa Panginoon ay tuloy-tuloy. Hindi tayo pumapasok sa atmosphere ng kapanglawan, gutom, mga paghihirap. Hindi. Kaya yung nakaraang MR natin, ang pinakamatagal na MR natin ay yung nakaraan na sinasabi, enjoy Christ. Experience Christ, enjoy Christ, express Christ. Yan yung portion natin ngayon. At tayo ay nilabas ng Panginoon mula sa atmosfero ng religion. Na sa loob ng religion, punong-puno ng pagpapagal, fasting, mga sakripisyo, mga pagpapakasakit. At noon, may nakikita pa nga ako sa loob ng relihiyon. Lumalakad ng paluhod mula doon sa pintuan hanggang doon sa altar. Ay, naku. Meron naman mga nagsusugat ng sarili. Diba? Meron naman mga sumisiksik. Nagsisiksikan ang tindi ng atmosfero. Pero with the Lord, anong meron tayo? We enjoy the Lord. Siya ngayon ang espiritu na nasa loob natin. Siya ang kasintahang lalaki. At kung nagawa natin na mapasok doon bilang mandaraig, naku, sa darating na kapanahunan, ang iyong portion ay maging kasintahang babae at magpiging kasama ang Panginoon sa loob ng 1,000 taon. Walang fasting yan. Amen.
Amen. So instead, sa halip, he wants to see him joyful, properly dressed in good clothing, and enjoying the food provided. This is an illustration of the Lord's word in 2:19. So anong meron dyan sa kasalan? Ang Panginoon. Ano pa? Pagkain. Well, anumang klaseng kasalan, sasabihin ko sa inyo. Although ang mga pagkain sa kasalan, iba-iba rin category. Siyempre, iba-iba rin ang karangyaan ng kasalan dito sa mundo. Pero ganun pa man, lahat ng kasalan, mainam ang kainan dyan. Wala pa akong nakitang kasalan nagdidildil ng tuyo at asin. Walang ganon. Lagi merong mainam na kainan dyan. At pinaghahandaan yan. Iba-ibang kategory ng kasalan na natikman ko, talagang lahat mainam ang kainan. Ito, kasalan ng kordero, ang kasalan na pinakamataas sa lahat. Di ba? Hindi lang itong kasalan, hindi lang ito wedding of the century, or the wedding of the old ages ito. Pinakamarangya. Kaya pinagpala ng mga nandiyan dyan sa kasalan na yan. Pinagpala. Ito yung pinaka-great blessing na pwede kong masabi sa buhay natin. Reward kasi ito eh. Amen. Amen. Here the Lord seemed to be saying to the disciples of John and the Pharisees, "Why do you ask me why my disciples are not fasting? I am the bridegroom, and they are all the sons of the bride chamber." A corporate best man, Matthew, the tax collector, is one of the sons of the bride chamber. They cannot fast when I am with them. Amen. So ang linaw na ng sagot. Hindi man hindi man literal na binanggit, pero ito yung sagot ng Panginoon sa tanong na bakit ang mga disipulo ng Panginoon ay hindi nagpa-fasting, na katulad ng disipulo ni John at ng mga Pharisees. Bakit? Ito ang sagot. Na kung saan pinakilala niya ang kanyang sarili bilang kasintahang lalaki na kasama ang kanyang kasintahang babae. At sa panahon na magkasama sila, walang fasting. No? Ang dahilan, sapagkat nandun sila sa isang sitwasyon na nagtatamasa sila. Masaya sila, nagpipiesta sila sa kanilang pagsasamahan. Amen. Amen. So are you a disciple of John or of the Pharisees? Or are you one of the sons of the bride chamber, part of the corporate best man of the Lord Jesus? Are you? Ano? Okay, ngayong panahon na to. Ano ang papel natin? Ano ang posisyon natin? Tayo ba ay katulad ng mga disipulo ni John at mga Pariseo na hindi kasama ang Panginoon sa panahon na yan? Ganun ba tayo? O tayo ang mga anak ng abay, ang mga abay mismo, na kung saan kasama natin ang Panginoon sa isang piging? Ano ka ngayon? Alam niyo ba yung keyword dito, so mga kapatid, ano ba yung Brother Danny, ano ba yung pinaka-keyword dyan? Yung pinaka-keyword dito ay kung kasama mo ba ang Panginoon o hindi. Yan ang tanong dito. Kasama mo ba siya? Sabagat nung panahon na yon, ang mga disipulo ni John, hindi nila kasama ang Panginoon. Lumalakad sila, humahayo sila. Sila ay mga disipulo ni John. Ang ibig sabihin ng disipulo, followers. Ang sinusundan nila ay si John. Kaya nga nung hanggang nakulong si John, yung ang bumibisita sa kanya, yung kanyang mga disciple. Kasi nandun na siya sa kulungan. Pero ang Panginoon, lahat ng pagkakataon, kasama niya yung kanyang mga disipulo. Kaya tinatawag silang disciple of Jesus, mga tagasunod ng Panginoon. Kaya ang keyword dito,
Okay? Ay kung kasama mo ang Panginoon o hindi. Kung kasama mo siya, ibang klase ang iyong sitwasyon. Di ba? Kasama ba natin ang Panginoon? Oo, nasa espiritu nga natin. Kaisang espiritu natin siya. No? At pwede tayong bumaling sa Panginoon. Pwede natin siyang tamasahin, maranasan, ihayag sa panahon na ito. Kaya tayo ang mga disipulo ng Panginoon sa panahon na ito. Hindi tayo katulad ng disipulo ni John, hindi tayo katulad ng mga Pariseo nung panahon na yon na lagi mapanglaw at nagpa-fasting. Amen. Amen. Okay, so all of those who have had their sins forgiven by the Lord Jesus have become sons of the bride chambers. In the second chapter of the Gospel of Mark, we see that even those who were tax collectors and sinners became sons of the bride chambers. So mapalad pa nga ito yung mga sinners, mga tax collectors, na pagkatapos nilang natikman ang pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan at nilinisan sila ng buhay at espiritu at nakasama nila ang Panginoon, natikman nila ang totoong kaligayahan, enjoyment na wala sila nung mga nagdaang panahon. Kaya si Matthew naging hindi lang disciples, hindi lang naging tagasunod, naging apostle pa siya. Wow. Di ba? Kaya salamat sa Panginoon. Amen.